pala. Ano po to? Ito yung mga herbs. Pinag-aaralan ko to kasi minsan nakakagamot to ng mga sakit eh. Doktora, uwi na ako, ha? O sige, Telma, mag-iingat ka ha. Telma, Oh, kailan ka manganganak? ako, Marco, kabuanan ko na ngayon. Ibig sabihin, nasa ikasyam na buwan na ako ng pagbubuntis. Naghihintay na nga lang ako ng oras para manganak. Teka, natatandaan mo ba yung kwento ko sa'yo? Alin po? Yung nung 7 buwan pa lang itong tiyan ko, di ba sabi ko sa'yo, ang likot-likot ng baby ko, ikot ng ikot. Yung hello. Oo. Yung Sabi mo, mukhang kuting. Ay, pusa. si Moni. Oo, pero nung 7 buwan pa lang to, malikot. Tapos nung nandun na siya sa ika-32 weeks niya or 8 months, tumigil na siya ng pag-ikot. Bakit po ganun? Kasi sa mga buwan na to, nag-iiba na yung posisyon ng baby, bumabaliktad na siya. So kung nandyan yung ulo niya ngayon, umiikot na yun, nandito na, hinahanda na niya yung sarili niya na lumabas. Kasi sa 9th month, kompleto na yung growth cycle ng fetus. Kumbaga sa prutas, pwede mo nang pitasin. Oo nga, alam niyo, nung nalaman ko nung una na buntis pala ako, parang walang laman yung tiyan ko. Pagkatapos, habang tumatagal, nararamdaman ko, may para bang lumalaki ng lumalaki. Pagkatapos hindi ko nga maubos maisip na in 9 months, sa 9 na buwan, may nabubuong buhay dito sa loob ng tiyan ko. Parang gusto nang lumabas. Parang gusto ko namang mainggit sa'yo. Susunod ka na. Dakilang bunga, saan nagmula? Isang sanggol na puno ng tuwa. Mula sa dalawa, munting himala. Isang sanggol na puno ng tuwa. Sa unang buwan, maliit tingnan, sinlaki ng butil, iyong pagmasdan. Ngunit may buhay, puno ng kulay, ligayang dulot ay walang kapantay. Sa ilang sandali, sanggol na munti, nabubuo ng unti-unti. Ilong, mata, labi, tenga, leeg, balikat, kamay at paa. Paglipas ng 9 na buwan, inaantay ang pagsilang.